Heiress loves! Welcome back to my Purple Heiress channel. Ako po si Aisha, and yes, today's video it's going to be another makeup review at ang product na re-reviewin ko ay this. Ito yung Tony Moly Petite Cotton BB Cream Delight. Bali mga sis, nakuha ko siya for free sa event nung nag-Christmas party yung kumpanya ng Tony Moly, Etude House. So isa siya sa mga nakuha ko. But, ni-research ko kung magkano siya, and it is for 398 pesos if I'm not mistaken. And ayon dito, it has SPF 36 PA++. And hindi ko na maintindihan mga sis yung nasa likod niya. And it contains 30 grams of product. So kung gusto niyo malaman mga sis kung ano naging final verdict ko about this BB cream, please keep on watching. Alright mga sis, let's begin. Excuse my wet hair. Kagagaling ko lang sa shower and hahawiin ko lang siya. Sana tama yung shade. Sa tingin ko tama sa akin yung shade. So ito yung kaniyang consistency. Hindi siya ganun ka-thick pero hindi din siya runny. So yan. Lagyan na natin siya sa ating face. May amoy siya, para siyang amoy sabon na parang safeguard, which I like kasi amoy malinis. And nafe-feel ko agad na para niyang namo-moisturize yung skin ko kasi yung consistency niya, hindi siya makapal. Tapos nararamdaman ko na smooth siya mag-glide sa skin. So, ayan na mga sis, unang layer pa lang to. And I can see na na-brighten up niya yung aking complexion. Makikita nyo na mas light yung complexion or mas light yung shade niya. Pero I think one shade lang naman or two shades. So, yan. Ayan mga sis, yung ating pangalawang coverage. And I can see na mas naging maputi yung aking skin tone dito. But, coverage-wise, for a BB cream, ang inaasahan ko kasi talagang light coverage lang siya. Sa pangalawang layer pa lang, nakita ko na natakpan niya na yung sa ugat area ko. And yung sa pores ko, nag-lessen yung appearance niya. As well as yung sa eye area, mas nag-brighten up siya. So, for a BB cream, maganda yung coverage neto. Tagyan na din natin yung kabila. This time, gamit naman tayo ng brush. Ito yung favorite ko na mushroom brush from Pretty Angel Shop. So, masasuggest ko mga sis, kung gusto niyo yung parang pang everyday lang, natural looking makeup, ayos na yung first layer. Pero kung gusto niyo ng added coverage, pwede. Blendable siya and also buildable. And I can say mga sis na mas maganda talaga definitely pag ginamit niyo yung brush. Kasi dito kanina yung fingers ko lang yung ginamit ko. Medyo hindi pa ako nakukulangan pa ako sa coverage or sa finish niya. Pero nung brush, one layer pa lang ang ganda na. Pero since dalawang layers na yung nilagay natin, maglalagay pa ako uli ng another layer dito using my mushroom brush para ma-even lang natin. So, finally, nakapag-mook up na ako. Nag-concealer ako, tapos yung mga blemishes, tinakpan ko din siya. So, hindi dahil sa product kaya ganito kakinis yung itsura niya. But, I must say, so far, I think mga 30 minutes na yung nakalipas. And ito na, nag-set na siya, completely set na. And I must say, medyo mas maputi pa din siya sa skin tone ko, but medyo umaakma na siya. So, I'm loving this product so far. And nagustuhan ko kasi hindi siya namuo sa gilid ng aking ilong. And for BB cream, yung coverage niya pag dalawang layer, panalo mga sis. Hindi siya mahirap i-blend. Sobrang dali niya i-blend. And gusto ko kasi lightweight. Hindi ko nararamdaman na meron akong BB cream kahit ang daming ilaw na nakatapat sa akin ngayon. Very comfortable pa din yung aking pakiramdam. So, yun ang magiging initial verdict ko lang mga sis. After 30 minutes, ang ganda niya pa rin tignan. So, I'm going to try to take flash photography since meron siyang medyo mataas yung SPF niya, SPF 36. So, tignan natin kung mag-create ba siya ng white cast. I'm going to use my cellphone lang and lalagyan ko ng flash. So, let's see kung ano yung magiging itsura mga sis pag nag-take ako. So, yan. Let's see. As expected mga sis, i-insert ko yung picture dito.
So, yan. Sa nakikita nyo mga sis, meron siyang white cast kasi nga mataas yung SPF 36 niya. Pero, flawless looking pa din yung face natin kahit may flash photography. Hindi naman tayo nagmukhang mumu. So, ito naman yung itsura niya mga sis pag walang flash. So, let's take another photo. And yes! Healthy looking lang ang aking skin. So, ayan. So, nakikita nyo. So far, so good. Ito yung itsura niya mga sis, indoor. So, gumagamit ako ng mga artificial lighting. Gusto ko ipakita ko ano yung itsura niya sa labas. So, ayan. Flawless looking pa din siya. Hindi siya mukhang cakey. Very natural and healthy looking yung skin kahit nasa labas tayo. So, yan yung close-up. So, yan mga sis, babalikan ko na lang kayo mamaya for my final verdict about this product. Let's check the time. It is 10:03 ng umaga. Siguro babalikan ko kayo mga hapon. So, yan. Bye-bye mga sis. See you later! Hi mga sis! I am back. Let's check the time. I don't know if you can see, but it's already 5:56 PM na ng hapon. And I think nasa 10 oras na yung nakalipas pagkatapos ko gamitin tong Tony Moly Petite Cotton BB Cream in Delight. And I must say, ang ganda pa rin ng coverage niya. So, ito na mga sis ang aking final verdict about this product. For the price, $398. Ayos lang sa akin, okay? Kasi medyo marami-rami siya. And for the packaging, it's also a thumbs up. Kasi hindi siya babasagin. Very safe ang aking product. And hindi siya messy. Hindi siya runny. Plus, madali lang siyang ilagay sa makeup pouch. And for the shade, it's also a thumbs up. Kanina napansin ko, medyo maputi siya and it takes time to set. Mga 30 minutes bago siya umakma sa aking skin tone. But, ang ganda niya pa rin tignan. Very flawless looking pa rin siya kahit halatang mas maputi siya sa face ko. Tapos, habang tumatagal, nagsiset na siya sa aking skin tone and mas na-appreciate ko yung pagiging flawless looking niya. And I think it's the first time na makatry ako ng BB cream na ganito yung coverage kaganda. Let's put this baby sa blotting test. I'm going to use my Mary Kay blotting sheets from Beautylicious Deals. Ay, hindi ito nag-i-slide talaga. 1.5 blotting sheets ang nagamit ko para alisin yung nag-oiled up. So, going back mga sis, nagustuhan ko tong product na to kasi in natural lighting ko, nakita nyo yung previous clip, ang ganda niya, parang hindi siya foundation day tignan. And nagustuhan ko mga sis na meron siyang SPF 36 na medyo mataas, lalo na kung lagi kayo nagko-commute, maproprotektahan yung face nyo sa harmful rays ng araw. But, ang downside lang is, kumbaga pag gusto nyo siyang gamitin sa party-party, tapos magpipicture kayo na may flash, magkakaroon ng white cast. But, for natural lighting, sa mga day events, maganda tong product na to kasi nagtry ako mag-picture without flash. Flawless looking tignan. So, yun. If you're going to ask me if I'm going to rate this product a 10 being the highest, I will say I'm going to rate it a 9. Nagustuhan ko siya overall. Siguro yung 1 point is meron siyang white cast, but we need to expect talaga na merong white cast pag medyo mataas yung SPF content ng isang makeup product. At nagustuhan ko talaga yung kanyang coverage. So, really a thumbs up. So, kung gusto niyo matry mga sis, meron siya sa mga Tony Moly counter. So, that is it for my review mga sis about this Tony Moly Petite Cotton BB Cream Delight. Thank you so much for watching and sana po bigyan nyo po siya ng thumbs up kung naging helpful. At mga sis, kung gusto nyo lang ha, pwede kayong mag-subscribe sa aking channel para sa tuwing nag-upload po ako ay mare-remind kayo na merong bagong upload si Purple Heiress. So that is it mga sis. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Paalam! Up here!